Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre, meron tayong pag-uusapan ngayon mga katunay. Tungkol ito sa impeachment, no? Impeachment ang napupunto ngayong mga topics. At mayroong nagsalita dito na sabi niya, kapag impeachment daw, kapag dumarating ang impeachment, marami daw diyang paldo-paldo. Aba, totoo ba yan? O hindi sa akin galing yan ha? Dito sa pag-uusapan natin. Sana all paldo-paldo. Kaya ako papaldo, no? May dumarating daw mga katunay. Dumarating daw si Santa Claus. Kaya pala parang gustong-gusto nila ng impeachment. Joke. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng mga balita at video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ng isang dating kongresista na may bigating bisita pala sa Kamara tuwing impeachment season. Nilahad rin niya kung ano ang bagong termino ng pork barrel. Impeachment season no? Parang talagang may season May Christmas season, may Lenten season. Meron ding impeachment season. Si MJ Mondihar sa balita. Para kay dating Congressman Rolex Suplico, pumapaldo raw ang mga kongresista tuwing impeachment season. Base ito sa kanyang karanasan bilang mambabatas mula 1998 hanggang 2007. Base rin ito sa mga karanasan niya sa impeachment cases sina dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at Añano Desierto, former COMELEC Chairman Benjamin Abalos, former Chief Justice Hilario Davide Jr., at former President, now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. 5 ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. At sa panayam sa SMNI News, iginit ni Attorney Suplico na sa tuwing may impeachment, may stulang Pasko raw sa Kongreso. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang, dumarating si Santa Claus. Kaya pala nila gustong-gusto ng impeachment, no? Kung pwede nga, every year may impeachment, ha? Eto, kaya nga yan kay VP Sara, di ba? May nagsiwalat na talagang merong nagbibigay kung kapalit ng pirma, no? Yung pirma ng yes sa impeachment ni VP Sara, di ba? Na-issue yung ganyan. Ngayon, sinasabi naman ni Attorney Suplico na talagang merong Santa Claus na dumadalaw dyan sa Kamara. Hindi sa akin galing yan ha. Baka sa akin yung yan ha. Ayan ha, si Attorney Suplico. Talagang naranasan niya yan sa sarili niya ha, na merong Santa Claus dyan ha. Is coming to town. Talaga nga naman. No? Parang sarap-sarap naman maging congressman. Ewan ko ba, ba't napipilit pa kayo mag-mayor na? Parang sa congressman naman. Tachi. Diba? At maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasa sagot nila. Git pa ni Attorney Suplico na pare-parehas lang mga pabor Taki mo, sarap naman talaga ng buhay, no? na ibinibigay ng Malacanang noong panahon niya at sa panahon ngayon. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, ano pa, appointments. Minsan, may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Parang nagbibid no? Bid ko yan. Parang no? Hinihintay pa nilang meron pang ganun. Hinihintay pang tumaas, mababa pa yung offer, taasan natin ng konti. Pag tumaas na, saka natin igit. Kaya tuloy yung yung kaisipan ng ating mga mamamayan na hindi magandang naiisip dyan sa Kamara is talagang tumatatak. Yung ganyan is talagang, kasi may mga lumalabas na ganito Tsaka parang nakikita naman namin, parang nararamdaman naman namin sa impeachment nga, halos talagang ang nagtutulak ng impeachment ni VP Sara, talagang number 1 talaga ang Kamara. Kasi alam naman natin, si VP Sara, ang layunin niya sa sarili niya. Talagang lahat ng mga bulok ay kanyang wawalisin. Lilinisin niya talaga. Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan.
Siyempre, kung ikaw, mahilig ka sa mga regalo, mahilig mong makita si Santa Claus, aayawan mo si BP Sara. Kasi kapag si BP Sara ang naging presidente, hindi mo makikita si Santa Claus. Pero na, Admar, MJ ha, hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito, hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng Santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang Santos dyan eh. Pork barrel ang tawag sa alokasyon sa mga kongresista hanggang sa ideklara itong unconstitutional ng Supreme Court taong 2013. Si former PACC Chairman Greco Bellica ang komisyon sa constitutionality ng pork barrel dahil sa kontrobersyal na PDAP scam noon ni Janet Lim Napoles. Dito nabuo ang Bellica ruling na nagdedeklara sa pork barrel bilang illegal. Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, nationwide newspaper. So nakikita mo yun. After 2013, wala na. Wala ka nakikita. Umano na. Nagtago na ang pork barrel. In fact, no, ang pangalan niya, hindi natin alam. Pero paglalahad ni Suplico, hindi umano nawala ang pork barrel system. Saad niya, pinalitan lang pala ang pangalan nito. Mula sa pork barrel ay naging allocables na ang termino ani Attorney Suplico. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam eh. Ang doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin nalaman, parang January lang namin nalaman eh, na 1.5 billion pala. Billion ha? At ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun eh. Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Kongreso ng mga Di ba yun yung mga yung talagang mga agresibo na magpatalsik kay VP Sara, di ba? Yung hanggang 2025, nakita naman natin kung gaano kakapalang mga tirada nila nun, di ba? Talagang nakita natin kung gaano sila katibay nun sa pagpapatalsik kay VP Sara at doon talaga lumabas yung mga iba't ibang anomalya daw na katulad ng mga pagbili ng mga mamahaling mga gamit, mga ganun, na nagkakaroon ng mga congressman daw ng mga ganun. Ayun. Di ba? Ako kung maiisip ko, no? Kung yung mga ganung bagay, tapos eto, babasihan natin yung sinasabi ni Atty. Suplico. Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa tayong taong bayan. Eh. Kasi kung meron talagang ganun, pera natin yan eh. Pera na pinaghihirapan natin. No? Dugot pawis ang pinupuhunan natin, nagtatrabaho tayo para sa pera na yan, para kitain. At tayo'y makapagbayad ng buwis para makatulong sa pangangailangan ng bansa natin, para umunlad ang bayan natin, pero hindi naman pala nangyayari, hindi naman pala nakakarating sa ganun. Ang sakit isipin. 'Di ba? Syempre may mga malalaki pang nagbabayad ng buwis diyan. 'Di ba? Bukod sa ating mga maliliit. Tapos syempre ang nakikinabang lang yung mangilan-ngilang tao. Na ang gusto natin, kaya tayo nakikisama ng ganyan, nagbabayad tayo ng ganyan, ang gusto nating makinabang is tayong lahat dito sa buong Pilipinas. Kaya sobra yung mga ganyan. 'Di ba? Ang dami talagang nasisilaw sa salapi. Kumbaga yung prinsipyo mo ay napapalitan ng salapi. Nawawala yung prinsipyo. Nabibili ang prinsipyo. Kaya bihira lang ang tagapaglingkod na talagang hindi mo nabibili ng pera at hindi nasusupal pala ng pera. Dapat sa totoo lang, kung tayo bumoboto, dapat ganun ang tinitignan natin eh. 'Di ba? Hindi yung lagi ko sinasabi na paulit-ulit na huwag tayong babase sa may mga pangalan. Dapat doon tayo babase sa alam nating may prinsipyo, yung matatagang paniniwala at talagang taong bayan ang iniintindi. Hindi yung pansarili. Kasi sa totoo lang, pag naipapanalo natin yung mga kilalang tao na ganyan-ganyan, alam naman natin na may mga issue na dati, wala. Tayo lang nagiging kawawa. Kaya ako nagtataka ako, pasensya na mga kababayan, no? May mga iba kasing mga kababayan natin na bakit ganun? Hindi ba tayo nadadala sa ginagawa nating pagboto? Para kasing tayo ang nagluluklok sa kanila, tayo ang naglalagay sa mga buhaya. 'Di ba? Sana naman maging leksyon na sa atin to ngayong darating na 2028.
sana magising na tayo, di ba? Sila yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang hinuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. Ito rin yung kanilang puna doon sa House Kasi Justice. sa eleksyon talaga kasi talagang may isip natin na talagang ginagamit nila pera ng taong bayan. Kasi kung sa sariling pera lang nila, yung kakandidato sila sa eleksyon, hindi nila kakayanin yan. Mamumulubi ka dyan. Lalo na kung malakas ang kalaban mo. Kailangan maglabas ka ng malaking pera. Kaya napaka-imposible na kapag ikaw kandidato ka, galing sa bulsa mo. Bihira lang yung gumagawa nun. Although may gumagawa nun na nanggagaling talaga sa bulsa niya. Ayun yung very good. 'Di ba? Siguro ayun yung mga baguhan, no, natatakbo. Pero kung meron man na nakapwesto tapos tatakbo pero sarili niya pa ring pera ginagamit niya, is very good yun. Pero talaga kalimitan kasi nababalitaan natin ganun daw na ginagamit yung pondo para sa eleksyon. 'Di ba? Kaya sa pagpelikula nakikita naman natin. Justice Committee pa lang, tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpina, pinatawag, meron ding puna na kahit hindi daw belong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka, hindi ka rin pinapayagan. Kina-crash out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba'y napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam na natin na ang Justice Committee ay in favor ng merong probable cause na findings. Walang duda yun In fact, bago dumating yung bago final yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin anong mangyayari. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yon kay VP Sara At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salbasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit sinabi ko na nagdumi? Ito yung mga yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung... Ayun, yung para sinasabi na Attorney Suplico is talagang salbasyon. Kasi, ulitin na naman, puro na tayo paulit-ulit. No? Na si BP Sara talaga is kalaban ng mga kawatan. Kalaban ng mga korap. No, yun na. Gandahan natin ng konti, korap na lang. Alam naman natin na hindi niya papayagan yan. Sa totoo lang naman, ang taong bayan kasi hindi siya gustong i-impeach. Kaya nga meron ako nakikita sa Facebook na parang, parang gustong daanin yung impeachment sa boto ng taong bayan. Totoo yan. Sa totoo lang mga katunay, kayo ba pabor na ang impeachment kay VP Sara, ang botohan, idaan sa taong bayan kung papayag ba ang taong bayan na ma-impeach si VP Sara o hindi. Kasi sa totoo lang, si VP Sara, niluklok ng taong bayan yan. Hindi niluklok ng Kamara yan. Hindi niluklok ng senador yan. Wala kahit sinong nagluklok dyan kundi ang taong bayan. At ang nasa taas. Di ba? Kaya walang ibang karapatang din magtanggal dyan kundi ang taong bayan. Kaso ang taong bayan, wala naman tayong nadidinig na si VP Sara, o sige, pagpalagay natin, may nadidinig tayo. Alam naman natin, yung mga nadidinig natin, pro-loyalist, dilawan, yung gusto siyang ma-impeach. Natural na yon. Pero, ang dami pa ring mga taong bayan, mga kababayan natin,
ang tumututol sa impeachment ni BP Sara. So para matapos na yan, ang mas maganda siguro is yung botohan is manggaling sa taong bayan. Para doon malaman. Kasi taong bayan nagluklok sa kanya, hindi naman yung mga nakapwestong yan eh. Yung mga nakapwestong yan, kaya siya gustong ma-impeach para maisalba nila yung mga sarili nila sa mga ginagawa nilang hindi maganda. Yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng pera ng hinuthot nila para bilhin ang boto ng tao. Hinuthot nila. Diin nun attorney Ang bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si BP Sara, papakulong sila. Hindi lang mapakulong. Hindi lang mapakulong. Natatakot sila na maubusan sila ng supply. Siyempre, ito na Ang ganda na ng buhay nila, high na di ba? Easy money. Kapag nanalo si BP Sara, hard money na to. Ang hirap kumita na ng pera. Hindi ka na makakaporma Di ba? Kasi naramdaman na nila kay PRRD kung gaano kahigpit Siguro kung talagang first time tatakbo ni BP Sara at hindi si PRRD naging presidente, siguro medyo hindi siya gaganyanin si BP Sara. Kaso naramdaman na nila kay PRRD. Siyempre, pag naramdaman nila kay PRRD, meron na silang pag-iisip, may idea na sila dun sa anak. Ay naku, sigurado, mauulit na naman yan. Sira na naman natin negosyo. Kailangan di manalo yan. Kailangan hindi takbo presidente yan. Ating negosyo, talo. Di ba? Yan po ang katotohanan. Opo. Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hostisya isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa kamera ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Ang napapansin natin, mismo ang chairman, parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Yun nga parang kumbinsido na talaga sila na talagang merong ginagawang kasalanan si BP Sara na lahat ng inaakusa nila na paakala mo totoo. Di ba? Nakala mo si BP Sara lang ang pinakamasamang politiko sa buong Pilipinas. Kala mo siya lang yung pinakakurap sa buong Pilipinas at yung iba malilinis na. Di ba? Grabe. Yung mga katarantaduhan na ginagawa nila is ipinapasa nila kay BP Sara. Winawasak nila si BP Sara. Yung pangalan nilang nawawasak is pinapasa nila kay BP Sara para ma-repair yung mga pangalan nila. Grabe. Grabe yung ginagawa. Kaya kaming taong bayan, ramdam na ramdam namin yan Kami yung nakakaramdam yan. Kasi kung ikukonsulta sa taong bayan yan, alam ko, nararamdaman ko kung ano magiging desisyon ng taong bayan. Parang sila na din ata, ito yung mga napupuna, na parang sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. Admar, iba yung piskaliya, Piskaliya is supposed to be, walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupuan sila At since nagising tayo, ang presidente po, siya nang may control sa kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang kaya nga mas maganda talaga sa Senado Di ba kung talaga sa Kamara kasi titignan natin, impeach na si BP Sara dyan Pero kita nyo naman, ang huling baraha talaga nandiyan dyan sa Senado, ang huling desisyon. Na kahit sabihin natin impeach siya dyan sa Kamara, sa Senado pa rin yung huling desisyon. Kaya kakita mo sila, nagtotodo dasal Titigas ng mga mukha no? Nagpapabasbas pa sa pare no? Yung pare naman na nagpapabasbas sa kanila, nagpapauto pa. Ay, nako, ewan ko ba sa mga to?
na alala ko na speaker na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang na wala na magawa si Erap na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no, one-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. Yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping, no, na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po eh. So ano nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya, ang nakikita natin. Ayun, tama naman si Attorney Suplico kahit paano na mas maganda nga naman na harapin na ni VP Sara. Ito nga, yung impeachment naman is magsisimula na, no? Sa Senado. Kasi nga, tama naman, parang isang side na lang yung napapakinggan yung mga nagbabato kay VP Sara. No, dahil syempre, hindi naman kailangang harapin ni VP Sara yung mga nagbabato sa kanya. Dahil nga naman, alam ko, sinabi niya na kung magkakaroon man siya ng pagpapaliwanag, is doon niya sa Senado, doon sa impeachment trial niya, sasabihin. Kaya tama to. Maidepensa naman ni VP Sara yung sarili niya. Kasi tayo talagang gustong-gusto natin madinig kung ano ang masasabi ni VP Sara sa lahat ng mga maling inaakusa sa kanya. 'Di ba? 'Yun ang aabangan natin dito sa impeachment trial na to. So, ayan credits to SMNI mga katunay Siyempre, ayan yung balita na talagang pata sa lahat. Suportahan natin yan, SMNI. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.